Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat at ikinagagalak ko muli na makatungtong dito sa studio ng Itolay. Ayan, medyo nagpahinga si Tutor Pam siguro na mga 2 linggo yata at hindi ko kayo nakasama. Pero ngayon, nandirito muli ako para masamahan tayong itulay ang ating mga lessons sa Filipino 10. Alam ko, mamimiss ninyo ngayon si Tutor Donna, pero may mahalaga lang kasing kailangan lakarin si Tutor Donna, pero hindi nangangahulugang iiwan na tayo ni Tutor Donna dahil makakasama natin siya hanggang sa mga susunod na araw. Kaya naman, maligaya ako ngayong araw na to dahil nabigyan ulit tayo ng pagkakataon na magkita-kita at magsama-sama. Ayan. So, sa mga naririyan na at nakikinig at nanunood na sa ating babalitaktakan at pagbabahaginan ng ating mga aralin. Sige, unahin natin ito. First in line, na unang-una talaga siya sa attendance. Sabi niya, good afternoon po, Althea Cabanilla, 10 Odysseus, watching and listening from, nako, anong pangalan ng eskwelahan na yon? Watching and listening from NHS? Diamantina NHS, sabi niya po. Ayan. Good afternoon po. I'm Kiana Templonuevo, watching here from Antipolo National High School, Region 5, Camarines Sur, 10 Amethyst. Ayan. Babatiin din natin. Good afternoon po. I'm Rainiel Manabat de Vera, grade 10 Zara, watching from Macabebe High School. Maligayang araw po. Maraming salamat sa pagbati ng maligayang araw ng mga guro. Ayan. Kahit na tapos na ito kahapon, yung pinaka-celebration, sana hindi po natin kalilimutan na araw-araw dapat lagi nating sinicelebrate ang pagbati at pagkilala sa ating mga guro. Hindi lamang dahil teacher natin sila, kundi pagkilala at pasasalamat sa araw-araw po na ginagawa nila para sa atin. Ayan, Happy Teacher's Day, Tutor Pam, joining from Massachusetts, USA, from Kalumpang National High School. Ayan, nagkaroon tayo ng Massachusetts, USA sa Kalumpang National High School. Sana makadalaw tayo dyan. Ano po? Ayan, kung tayong lahat ay handa na para sa ating aralin ngayong araw na ito, pengi namang puso si Tutor Pam dun sa comment section. Simulan natin ang pagpuso para tayo ay makausad na. Maraming puso ang gusto ko. Ibig sabihin, handang-handa na tayo. Ayan. Habang nag-aantay ako ng puso, ito, may nagbigay ng unang-una para sa akin, ha? From Rain Zaira Santiago, grade 11, Gas 1, watching from Maximo L. Gatlabayan National High School. Happy Teacher's Day po. Isang puso ang binigay niya sa akin. Sige, sunod-sunurin na po natin ng mga puso dahil magsisimula na po tayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Ayan. Salamat, Kiana, sa napakaraming puso na binibigay mo kay Tutor Pam. Sige. At, ayan, di ba, napakadami ng puso na yon. Maraming salamat. Ibabalik ko yung puso na yan sa pamamagi, eto, hindi nagpatalo. Salamat po, Tutor Rubilin, sa pag-assist. Grabe si Rain, Zaira Santiago, sa napakaraming pusong ibinigay kay Tutor Pam. Ito po talaga nagbibigay ng puso sa akin. Ayan. Nakikinig din siya sa ating mga aralin ngayong araw na to. Salamat, Rain. At dahil sa napakaraming puso na yan, simulan na po natin ang ating magiging aralin ngayong araw na ito. Tama ba ako nang ginagawa, Tutor Rubilin? Ayan. So, simulan na po natin ang ating aralin para ngayong araw na ito. Okay. So, para sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tinatawag nating sanaysay o alegorya ng yungib. Isang sanaysay na pinamagatang alegorya ng yungib. Narito po yung mga inaasahan sana nating makamit sa pagtatapos ng aralin na ito. Kaya kung tayong lahat ay handa na, ayan, simulan na po natin. Nais ko sanang tignan po ninyo ang larawang aking ibinabahagi. Ano kaya ang inyong masasabi sa larawang iyan? Sige nga po. Maaari bang makapagbigay kayo ng inyong mga sagot? Ano ang masasabi ninyo sa mga larawang inyong nakikita? Sige nga po. Ay, grabe si Josie Cardozo sa dami rin ng puso. Ayan. Anong lugar kaya itong nakikita ninyong ipinakikita ko sa ating screen? Maaari bang magbigay kayo ng komento? Ito ba ay isang parke? Ito ba ay isang restaurant? Ano kaya sa tingin nyo itong lugar na to? Pakisulat nga sa comment section para magkaroon tayo ng balitaktakan.
Ayan, sabi ni Rainiel Manabat, kuweba po. At meron siyang sinabi, madami pong paniki. Saan nanggaling yung ideya mo po na kapag kuweba maraming paniki? Ayan. Sabi ni Rain, Zaira Santiago, ito rin daw ay isang kuweba. Ayan. Edward Landigin, hi Tutor Pam, belated Happy Teacher's Day from Porais National High School. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Pare-pareho ng nagiging sagot. Ano? Kuweba. Bakit nyo nasabing kuweba? Ano ba ang ideya ninyo sa isang kuweba? Bakit ito kuweba? Ano yung naging batayan ng inyong sagot? Bakit ito naging kuweba? Sige nga. Magpapakita pa ako ng kasunod na larawan. Ayan pa. Sige. Ayan. Ayun si Tutor Pam, nasa gitna. Okay. Bakit nyo nasabi na ito ay isang kuweba? Ayan, sabi ni Rainiel, kasi tinanong ko kanina, no, bakit nasabi niya na kapag kuweba ay maraming paniki? Mahilig po sa madalim at matagong lugar ang mga paniki. Kaya maraming paniking namamahay sa mga kuweba. Ano pa kaya ang inyong sagot? Bakit nyo nasabi na kuweba ito? Ano yung mga nakita nyo sa picture dun sa larawan na nagpapatunay na kuweba yung nasa picture natin? Sige nga po, come on. Hintayin ko yung mga sagot ninyo. Sabi ni Jeffrey, kagulada, madilim at masulok po. Oo, no? Kaya nasabing madilim, tingnan nyo, kasi sa taas, nilagyan natin na meron silang mga nilagay na ilaw para maging liwanag ng mga pumapasok sa kuweba. Ayan. Bakit kaya? Ano pa? Ang kuweba, ang lugar na ito po ay sa Bicol. Ito po ay ang Huyop-Huyopan. Tama kayong lahat. Huyop-Huyopan Cave o ang kuweba ng Huyop-Huyopan. Base po sa istruktura ng mga bato, masasabi daw natin na isang kuweba. At maraming rock formations na makikita po sa mga kuweba. Magandang aralin to sa science habang pinag-uusapan natin ng kuweba, na pag-uusapan din natin ng mga rock formations. O ngayon, ang tanong ko, sino sa inyo na ang nakapasok? Nakapasok sa loob ng isang kuweba. Sino sa inyo ang nakapasok na sa loob ng isang kuweba? O sige nga. Kung oo, sige, sabihin nyo dyan sa comment section, oo. Kung hindi pa, interesado ka bang makapasok sa isang kuweba? Sige nga po, ibigay ang inyong sagot, oo, nakapasok na ako, or oo, interesado ako. Ayan. Sabi ni Rainiel, hindi pa po ako nakapasok. Gusto mo bang makapasok sa loob ng isang kuweba? Ayan. Uy, sabi ni Janet Suamina, ako po, dyan po mismo. Wow, welcome to the club. Pareho pala tayo nakapasok na sa Huyop-Huyopan Cave. Ano yung pakiramdam ng mga nakapasok na sa cave? Sa kuweba, ako kasi, pagpasok pa lang medyo nasikipan na agad ako ng hininga. Sabi ko parang meron kasi si teacher, si Tutor Pam ay medyo mayroong phobia sa closed spaces. So, napakalaking struggle sa akin nung kami pumasok sa loob ng kuweba. Pero I have to conquer my fear, ano? Ayan. Interesado? Ayan, natutuwa naman ako. Marami ang interesado sa inyo na makapasok sa loob ng isang kuweba. Bakit ko dito pinapadaloy ang ating usapan? Ayan. Dahil marami sa atin ang mayroong misconception tungkol sa kuweba. Na pag sinabing ang kuweba, ayan, marami sa atin ang natatakot na sumugal na pumasok sa loob ng isang kuweba. Dahil nga karaniwan sa atin ang iniisip, ang kuweba ay isang madilim, maaring mabaho pa nga para sa iba, at nakatatakot na lugar. Base rin kasi sa mga nakikita natin sa pelikula at sa kung paano ito ipinapakita sa iba pang mga bagay. Ayan. Ngayon, ako sa experience ko, hindi naman naging ganito nakatatakot. 'Di ba? Medyo tama. Tama si Janet Suamina, malamig po at may daan siyang masikip. Oo, totoo, no? Ngayon, ayan. Pinag-uusapan na rin lang naman natin ng kuweba. Meron akong isang salita, pangalan, ayan, na nakatala ngayon sa inyong harapan. Sige nga, paano nyo ba ito babasahin? Kilala nyo ba o alam nyo ba kung sino o ano ito? Sige nga, kung makakahanap nga kayo ng larawan niya, baka maiko-comment nyo pa dito sa ating comment section. Ayan, kilala ba siya? Ayan, alam ba siya? Nakakatunog na ba kayo sa pinatutunguhan ng ating talakayan? Ayan, sige.
Sige, kung may larawan kayo o kung mayroon kayong alam tungkol sa kanya, baka maaari nyo namang i-share sa ating comment section. Bago ko rin sabihin kung ano yung nalalaman ko tungkol sa kanya. Sabi ni IC, tama ba ako ng basa, anak, sa iyong pangalan? IC Banla, sabi niya. Sinulat niya ulit, Plato daw. Ayan. Sabi ni Gilbert Francisco, isa raw pilosopo. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, Plato, sa mythology po ba siya? Tapos smiley face. O sige, alamin natin yan later Ayan, bilog po? Bilog? Tama ba? Ako, ano ba yung sinasagot ni IC? Ayan, nababasag. Bilog na nababasag daw. Joke daw po. Ayan, so iba-iba tayo ng nagiging sagot, Pero, batid ko, nakilala ninyo yung aking tinutukoy. Tama. Ayan, nagjo-joke sila, Plato, na nababasag, bilog. Sino? Si Plato. Ayan. Ayan natin. Gaya ng nalalaman natin, o maaring napag-aralan na ninyo, si Plato ay isang Griego na pilosopo. Ang salitang pilosopo ay hindi po nangangahulugan sa kung paano po natin ito ginagamit ngayon sa ating kolokyal o balbal na antas ng wika. So pag sinabi nating pilosopo ay isang matalinong tao, matematiko, manunulat, at tagapagtatag ng akademya sa Athens na tinatawag na Akademyang Platoniko. So siya po si Plato. Ayan. Ngayon, anong kahalaga niya sa ating pag-aaral? Sa kanya daw kasi natin napatunayan yung a teacher affects eternity. You'll never know when his influence stop. Ano kaya ibig natin sabihin dito? Sige nga, sino makapagpapaliwanag sa akin ito? A teacher affects eternity. You'll never know when his influence stop. Sabi ni Kiana, Plato is an Athenian philosopher. Pak na pak, boom na boom, correct ka dyan, Kiana. Sabi ni Jamaica, familiar? Ayan, watching daw po siya, Kaong National High School, Silang Cavite. Madalas ako sa Silang Cavite the past few days. Ayan. So ano kaya ibig sabihin ng a teacher affects eternity? You'll never know when his influence stop. Isa daw kasi si Plato sa nagpapatunay nito na ang isang teacher affects eternity and you'll never know when his influence stop. Hindi daw kasi natatapos ang impluensya ng isang guro sa pamamagitan lang ng isang level ng pagkakaturo sa iyo o pagkatuto mo sa kanya. Sa katunayan nga daw, ayan, malaking impluensya niya sa filosofiya ay ang kanyang guro na si Socrates at si Pythagoras. So naging teacher niya sina Socrates at Pythagoras. Tapos, si Plato ay naging teacher naman niya si Aristotle. Ayan. So kita ninyo yung ating hierarchy ng pagtuturo. Yung mga magagaling na tao, yung mga may malalaking impluwensya sa ating kasaysayan, sila rin pala, dumaan din pala sila sa buhay ng bawat isa. At nakaapekto ito hanggang ngayon sa atin. Sabi ni Gilbert Francisco, ang guro ay nakaiimpluwensya sa ating buhay kahit na nakatapos ng mag-aral. Matatandaan niya ang mga leksyon mula sa mga guro. Alam mo ba, Sir Gilbert, isa ito sa mga malaking bagay na ginugusto namin mga guro. Parang makalimutan nyo na, hindi naman sa makalimutan, pero sana mas natatandaan ninyo lahat ng aral na tinatanim namin sa inyong mga puso kasi that is life. It's lifelong learning, kumbaga. So, ayan po si Plato. Magagaling kayong lahat, grade 10, kasi simula pa lamang ay nasusubaybayan na ninyo ang ating aralin, nakasusunod kayo, Dahil pinag-usapan na rin lang naman natin ng kuweba o kung tawagin natin ay yungib sa ibang salita, sa pampanitikang antas ng ating wika, ang kuweba ay maaari nating tawaging yungib. Pag-uusapan natin ngayon at pag-aaralan natin ang tinatawag nating alegorya ng yungib. Ito ay isang sanaysay na isinalin sa Filipino ni Wilita A. Enrijo. At ito ay mula sa orihinal na sulat o pagsasalaysay ni Plato na Allegory of the Cave. Okay. So kung tayo ay handa na pag-usapan muna natin kung ano ang isang alegorya. Okay? Sabay-sabay nga ulitin natin mula dyan sa inyong kinauupuan banggitin nga ninyo alegorya. Ay, gusto ko, nararamdaman ko mula kung nasaan ako ngayon na binabanggit niyo yung salitang yan. Sige nga po, alegorya. Ayan, kung binanggit mo nga, thumbs up.
Gusto ko nga makita kung sinabi mo rin ito, mag-thumbs up ka nga ngayon sa comment section. Thumbs up kung sinabi mo ang salitang alegorya. Patingin, walang nagta-thumbs up, ibig sabihin walang nagsalita ng alegorya. Gusto kong makita ang thumbs up sign dahil binanggit mo ang salitang alegorya. Kasunduan, go. Oh, very good. I have one. Thank you, Rainiel. Sobra pa sa isa, sa dalawa. Sobrang daming thumbs up. Thank you, Kiana. Binanggit nga nila ang salitang alegorya, no? Ayan, minsan nagsasalita rin tayo kung nasaan tayo para naman interaction talaga, ha? Ayan, salamat, Jeffrey. Kaya pag-usapan na natin kung ano ba ang alegorya. Maniwala kayo't sa hindi ito yung unang pagkakataon na narinig ninyo ang salitang alegorya. Ayun, salamat. Balikan natin nung grade 8 tayo. Sige ha, ibibigay ko yung kahulugan ng alegorya. Isipin ninyo kung anong lesson ninyo nung grade 8 mayroong alegorya. Ayan. Ang alegorya, ang akda nito ay itong akdang to ay isang estilo ng kwento ng paggamit ng mga simbolo. So gumagamit po tayo ng mga simbolo, ang mga tauhan, tagpuan at kilos ay mayroong kahulugang higit sa literal nitong kahulugan. Ibig sabihin, ay salamat. Ayan, higit pa sa literal ang kahulugan na binibigay ng mga salita sa pagkukwento sa isang alegorya. Kaya dahil dito, dapat daw binabasa sa dalawang pamamaraan. Inuunawa daw natin sa dalawang pamamaraan ng isang alegorya. Ibig sabihin, inuunawa natin ito literally at symbolically. Literal at symboliko. Sabi ni Alexander, bigyan ng highest honor yan. Tama. Okay, yung maraming thumbs up na, bigyan ng highest honor. Ayan. Ito ay nilikha upang magturo ng mabuting asal o magbigay ng komento tungkol sa kabutihan o kasamaan. Ngayon, kung natatandaan, anong obra maestra nung grade 8 ang inaral ninyo na nagpapakita o isang magandang halimbawa ng alegorya? Isip, meron lang tayong 4 na obra maestra na pinag-aaralan, tigi-isa bawat level. Nung grade 8, ano yung obra maestra na inaral ninyo na nagpapakita ng alegorya? Sa isang madilim, gubat na mapanglaw. O, yan ang simula nun, ha? Yun ang simula ng obra maestra na to. Naaalala nyo pa ba? Sa isang madilim, gubat na mapanglaw. O, anong akda ito na nagpapakita ng alegorya? Sige nga po. Parinig nga po ako. Iinuman ko ng kape. Tingnan ko nga. Parang hindi yata Ibong Adarna ang isang madilim gubat na mapanglaw. Sige, isang subok pa. Tama, Gilbert. Florante at Laura. Tama, Kiana. Florante at Laura. Ang Florante at Laura na inaral ninyo nung grade 8 ay isang halimbawa ng akda na punong-puno ng alegorya. Dahil marami pong simbolismo ang Florante at Laura. Gaya ng gubat na madilim na simbolismo sa Pilipinas na nasa panahon ng mga Espanyol. Si Florante na nakatali sa puno ng higera ay halimbawa ng Pilipino na hindi makawala sa panunupil ng mga Kastila. Ang puno ng higera mismo ay ang mga Kastila na nakagapos o nanggagapos sa mga Pilipino. Ang mga leon na nakabantay sa kanya ay ang mga Espanyol na nag-aantay lamang na sugpain o sagpait, tama ba ako ng Tagalog? Nakainin ang mga Pilipino nung panahong yon. At napakadami pang iba. So, ang Florante at Laura ay halimbawa ng alegorya. Ayan. Ito pa halimbawa ng mga alegorya. Tingin kayo sa screen, ha? Halimbawa, ligaw na tupa. Pag sinabi nating ligaw na tupa, tumutukoy sa napahamak o napariwarang tao. Pag sinabi naman nating alibughang anak, sumisimbolo sa anak na nagbibigay ng hinanakit sa magulang. Okay? So, mga anak, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag nating alegorya ng yungib. Bakit ko pinaliwanag ang isang alegorya? Para malaman po natin kung ano ang alegorya. At sa pagkakataong ito, nais ko po sanang mapanood ninyo, mapakinggan ang alegorya ng yungib. Ang makikita po ninyong video ay galing po sa lesson ni Teacher Pam sa DepEd TV at ginuhit po ni Ernest John F. Bayona. So, makinig at panoorin po. Alegorya ng yungib. May mga taong naninirahan sa
Ang alegorya ng yungib. May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat. Teka ha, ulitin natin. Teacher Rubilin, sorry. Ang alegorya ng yungib. May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan. Pagmasdan. May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sila'y naroroon mula pagkabata. At ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena kung kaya't hindi sila makagalaw. Hadlang ito sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo. Sa di kalayuan, sa taas at likod nila, ay may apoy na nagliliyab. Sa pagitan ng apoy at mga bilanggo, may daang nasilayan ko. At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga dingding? Totoo, ang sabi niya. Paano nila makikita ang anuman kung hindi sila pinahihintulutang gumalaw, maging ang kanilang mga ulo? At may mga bagay na dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino. Oo, sabi niya. At kung nakaya nilang hindi sumang-ayon sa isa't isa, hindi ba nila ipinalalagay na sila ay tumutukoy ng kung ano paman para sa kanila? Tunay nga. At sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingaw-ngaw mula sa ibang dako. Anuman, ngunit kamangha-mangha ang kanyang tugon. Sino man ang may wastong pag-iisip ay mababatid na ang pagkalito ng mga paningin ay dalawang uri o nanggaling sa dalawang dahilan. Maaring mula sa paglabas ng liwanag o patungo sa liwanag. Kapag nakita niya na sino man na may pananaw na magulo at mahina ay masasabing hindi pa handang humalakhak. Una niyang itatanong kung ang kaluluwa ba ng tao ay naghahatid ng maliwanag na buhay o kaya'y maglalapit mula sa kadiliman patungo sa araw na labis na nakasisilaw. At kanyang bibilangin ang maligayang kalagayan niya, at siya ay maawa sa iba, o kung nasa isipan man niyang pagtawanan ng kaluluwa na nanggaling mula ilalim patungo sa liwanag, mayroon pang mga dahilan bukod dito, kaysa mga halakhak na bumati sa kanya at bumalik mula sa itaas ng liwanag patungo sa yungib. Ayun. Okay. So, nakita ngayon natin ang alegorya ng yungib. At huwag kayong mag-alala kung sasabihin nyo sa akin na medyo hindi nyo nasundan o medyo may kalituhan po tayo sa ating napanood o nabasa. Kung yan ay nabasa na ninyo sa inyong mga modules. Normal po, medyo malalim ang alegorya ng yungib. Kaya nga ito tinawag na isang alegorya. Kasi punong-puno talaga ito ng simbolismo. Maraming nakatago. Maraming mga simbolismo, maraming mga mensahe na kailangan nating unawain. Pero bago natin yan gawin, balikan muna natin, mag-simple recall muna tayo tungkol sa ilang mga detalye tungkol sa sanaysay na ating napakinggan o napanood o nabasa ninyo. Sige, subukan natin ha. Ibigay ninyo yung sagot. Isulat dyan sa ating chat box. So, sige, ang una kong tanong,
Kanina nabanggit ko ito. Sino ang nagsalin sa wikang Filipino ng sanaysay na alegorya ng yungib? Sino ang nagsalin sa wikang Filipino ng sanaysay na alegorya ng yungib? Sige, 5 segundo. Sana makita ko at mabasa ko na ang mga sagot sa ating comment section. Nagsalin sa wikang Filipino ng sanaysay na alegorya ng yungib. Ayan. 1. Kunwari, nagbilang si teacher, di ba? 2. Okay, isulat natin ang ating sagot. Sino nga ba ito na nagsalin? Kasi originally, ayan, hindi siyang nagsulat, isinalin lang niya. Ayan, sabi po ni Edward Landingin, Wilita A. Enrijo. Tama ka ba ng sagot? Ayan, sabi ni Kiana, Wilita A. Enrijo. Tingnan nga natin kung tama ang sagot ni na Edward at Kiana. Oh, huwag ka mag-alala, Maria Cristina. Malalaman natin ngayon ang tamang sagot. Pero appreciate ko yan, ha? Nagsasabi ka ng totoo. Alexander, hindi po ako, charot. Sana ako nga. Tama, ang nagsalin sa wikang Filipino ng sanaysay na alegorya ng yungib ay si Wilita A. Enrijo. Palakpakang may kasamang hiyawan para sa inyo. Okay, bawi tayo. Christina, Maria Cristina, baka ito po. Subukan natin. Sino naman ang nagsulat ng sanaysay na ang alegorya ng yungib? Kung ang nagsalin ay si Wilita Enrijo, sino naman yung nagsulat ng sanaysay na ito? Ayan, sino naman yung nagsulat ng sanaysay na ito? Sige nga, tignan nga natin. Sino ang nagsulat ng sanaysay na ang alegorya ng... Uy, nandun na agad ang sagot ni Rainiel Manabat. Sabi niya, Plato po. O, tingnan natin yung sagot ng iba, ha, kung may kapareho kang sagot, Rainiel. Tingnan din natin kung magiging tama ang iyong sagot. Sabi ni Rainiel, ang sagot, ang nagsulat ay si Plato. Ganon din ang sagot ni Jeffrey Gumanit Kagulada. Plato daw po, kagaya ni Kiana. Tama, pak na pak, tumpak agad. Mga pambihirang bagets. Ang gagaling talaga. O, pangatlong tanong, subukan natin. Dalawa yung nag-uusap dyan sa sanaysay na yan. Merong kumakausap doon sa isa. Ayan. Kung nabasa nyo na ito at napasadahan, sino-sino ang dalawang tauhang nag-uusap sa sanaysay? Ayan. May mali sa question ni teacher. Sino yung dalawang tauhang nag-uusap sa sanaysay? Pinggan po. Charot po. Estudyante ni Socrates. Ayan. Sana hindi pinggan yung estudyante ni Socrates. Tingnan nga natin kung sino nga yung nag-uusap. Tingnan natin, ha? Ayan. Ang dalawa pong nag-uusap ay si Socrates at si Glaucon. Ayan. Malalaman natin kung sino si Glaucon sa pag-usad ng ating aralin. Kasunod. Sa pamagat ng sanaysay na alegorya ng yungib, anong kaisipan ang sumagi sa iyo? Sa pamagat na alegorya ng yungib, ano yung kaisipan na sumagi sa iyo? Tungkol kaya saan? Ayan. Kiana, sabi ni Kiana, hindi ko po alam. Ayan, normal yan. Kahit ako, nung una ko itong nabasa, sabi ko talaga, ang sakit sa bangs kasi hindi ko maintindihan. Ano? Pero yun nga po, kailangan lang talaga inuulit-ulit natin at inuunawa natin. At gaya nga ng nalaman natin ngayon na isa pala itong alegorya, ibig sabihin may malalim na naisip pakahulugan yung kuweba sa atin. So, alegorya ng yungib, simbolismo ng kuweba, simbolismo ng yungib. So, ano pumasok sa isip natin? Ayan, sabi ni Rainiel, takot at pangamba. Sabi ni Alexander, limitasyon po. Ay, natutuwa ako sa mga sagot ng batang to, ha? Takot at pangamba, limitasyon po ng persepsyon ng tao. Sabi ni Gilbert Francisco, ang yungib ang malalim na kaisipan ng tao. Tapos, sabi ni Daniela Astillero Buhay po. Ayan. Nakakatuwa. Kasi alam niyo ba, open-ended din naman talaga ang sanaysay na to. Nasa pag-interpret natin ng kahulugan ng mga simbolismo, no? Pero halos ng mga sagot ninyo, ibig sabihin, nag-isip kayo. At nakakatuwa kasi prinoseso ninyo yung sanaysay. Ayan. Sana, ayan, katulad ng sinasabi nyo, ang pinakamalapit na sagot ay may pakahulugan sa pagkabilanggo o pagkakulong. Yung meron tayong
Katulad niya, malalim na kaisipan na hindi tayo nakakausad. Sabi nga ni Alexander, limitasyon ng persepsyon ng tao, nakabilanggo tayo, nakakulong. Sabi kanina, takot at pangamba, oo. Pag tayo ay nakakulong at nakabilanggo lamang sa maraming bagay, marami tayong takot, maraming pangamba. Ang gagaling, ang husay grade 10. Sige nga, palakpakan nga. Pakita nga ako ng palakpakan sa comment section. Bigyan nga natin ng ating mga sarili ng palakpakan. Of course, self-love. Dapat ina-appreciate natin ang sarili natin. One step at a time, kada tamang sagot at kada tamang usad sa ating mga ginagawa, appreciate natin yung sarili natin dahil mas maraming pagkakataon na gumagawa tayo ng tama kaysa sa mali. Kaya kilalanin natin yung sarili natin. Ayan, palakpakan para sa ating mga sarili. Ayan. Ngayon, mas intindihin na natin yung alegorya ng yungib para isa-isa natin. Sabi nga ng teacher ko dati, no, kutuhan na natin ang ating aralin. Dahil sinabi natin na ito ay isang alegorya, may simbolismo. Ano ba yung aral o simbolismo binibigay sa atin nito? Una, sinasabi ng kuweba, ng alegorya ng yungib, na kailangan daw gumising tayo at palayain yung ating mga sarili sa mga bagay-bagay na gumagapos at kumukulong sa atin. Ayan, katulad niyan, marami sa atin, kunwari isinasali tayo sa mga competitions ng mga teacher natin, pero natatakot tayo. O kaya tayo ay hinahayaan ng mga magulang natin na gawin ng isang bagay, takot tayo na gawin ito. Kasi marami tayong fears, marami tayong inhibitions, marami tayong takot. Sabi dito, kailangan to palayain natin yung ating mga sarili sa mga bagay na gumagapos sa atin. Magaling ka bang gumuhit? Takot ang sumali sa mga poster and ano nga ba yan? Poster and slogan making? Try mo. Feeling mo ba nasa tono kang kumanta pero hindi ka pa ganun kahusay? Subukan mo sumali sa mga singing competition o kaya humawak ng microphone sa mga video machines. Aba, malaking bagay yan ha. Ako personally, hindi maganda ang boses ko pero nakikipag-agawan ako sa mic. Kasi gusto kong kumanta. Gusto kong tanggalin, palayain yung sarili ko doon sa fear na pagtatawanan ako ng mga tao kapag kumanta ako humawak ng mikropono. So, it takes guts. Diba? So, one step at a time to conquer our fear. Ayan. So, paano natin nasabi itong mga bagay na to? Yung palayain yung ating mga sarili sa mga bagay na gumagapos at kumukulong sa atin. Ito yung mga simbolismo, yung alegorya doon sa sanaysay. Binanggit doon yung pader. Ang pader doon sa sanaysay, simbolo ng hadlang o limitasyon sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ikaw ba, sa pangarap mo sa buhay, ano yung mga pader mo? Ayan. Ako halimbawa, yung anak ko, gusto niya sanang kumuha ng law. Pero naging pader namin, finances. Hindi ganun kalaki ang, hindi kaya ng sweldo ni Tutor Pam na makapagpaaral ng isang law student sa isang mabigat na paaralan. Sabi ni Christina, lumabas ka sa lungga mo o sa comfort zone mo. Tama. Sabi ni Alexander, palayain mo ang iyong sarili, sabihin mo na ngayon na mahal mo siya dahil hindi tayo sigurado kung nandito. Oh, nakakayak naman yan, Alexander. Yes, love yourself. All is well. Sabi nga. Napanood niyo na ba ang 3 Idiots? Ayan. Oras at support po. Yun ba ang iyong hadlang? Isipin mo na lamang, tayo ang gumagawa ng oras. Hindi kulang ang oras. Ang oras ay nasa ating mga kamay. Kailangan lang natin itong i-organize. Support, wag nating hanapin ng suporta doon sa mga taong hindi na, di ba naghahanap tayo ng suporta doon sa mga taong gusto nating sumuporta sa atin. Tingnan natin yung paligid natin kasi may mga sumusuporta sa atin ng akala natin wala lang. Okay? Pader ko po, pera din po. Parang halos lahat naman yata tayo, oo. Ayan, yungib, ang simbolismo niya, simbolo ng kamangmangan o bulag na katotohanan. Ayan, marami sa atin, mga blind followers ng maraming bagay. The more we idolize people, iniisip natin na yes, everything they say, everything they do, yun na yun. So dapat hindi tayo maging mangmang. Ignorance of the law or ignorance of everything doesn't excuse you sa lahat ng mga mangyayari sa'yo. So, mas maganda na mas maging aware tayo. So, yung yungib, nagiging simbolo daw ito ng ating kamangmangan. Ayan. Ang araw at apoy doon sa ating sanaysay ay sumisimbolo sa pag-asa. Ibig sabihin, di ba, nagdumidilim sa gabi, tapos nagkakaroon ng panibagong umaga. Kaya nga sabi, every gising is a blessing.
At yung labas ng yungib, nung nakalabas na yung tao dun sa yungib, sumisimbolo na to sa kalayaan, sa katotohanan at edukasyon o mismong sasagot sa mga tanong na sa tingin natin ay imposibleng masagot. Ayan. So tayong lahat, once na nakalabas tayo dun sa yungib natin na inaakala nating mundo natin, makikita natin na there's more. Parang, wait, there's more. Ganon, ano? Mas marami raw tayong makikita at matututuhan. Ikalawang nilalaman ng alegorya ng yungib, makikita rin daw sa sanaysay na ang tao ay may kakayahang maabot ang maraming bagay kung hindi niya gagawing bilanggo ang kanyang sarili. O, ikaw ba? Ang tanong ko ngayon sa'yo, naniniwala ka bang kaya mong maabot ang iyong pangarap? Sige nga, kung kaya, puso nga tayo. At ang tanong ko sa ngayon, naniniwala ka ba na maaabot mo ang iyong pangarap? Sige nga po, papuso nga ko kung yes ang iyong sagot, na naniniwala ka na darating ka sa time na maaabot mo ang iyong pangarap. Dilat ng mata ko, may puso na sana sa screen. Ayan, naniniwala ka ba na maaabot mo ang iyong pangarap? And 1, 2, and 3. Oh, meron na nga po. Ayan, oo naman. Inspiration na siyang magmo-motivate sa'yo. Tama. Una dapat na naniniwala sa ating mga sarili ay ang ating sarili mismo. Kaya maniwala kayo na makalalabas kayo sa kuweba, na ang mga pader, ang mga rehas na nagiging limitasyon natin ay magsisilbing tulak. Yan, na maabot natin yung mga pangarap natin. Makalalabas tayo sa kuweba, makikita natin yung araw. Ayan. Tama, magtitiwala tayo sa ating sarili. Ayan, at ikatlo, sabi ng alegorya ng yungib, laging may liwanag sa gitna ng dilim. Oh, anong kanta ito, di ba? Na sa gitna ng dilim. May kantang ganyan, liwanag sa dilim. Oo, lagi daw po natin, ayan, sabi ni Alexander Florante Cabada, di po natin kontrolado kung mararating natin ang ating pangarap. Ang kaya lang po natin gawin ay gawin ang ating best. And that means you have to believe within yourself. Diba? Kasi ikaw yung gagawa niyang lahat. Lagi nating iisipin na sa gitna ng dilim, mayroong liwanag. Ayan. Ibig sabihin, mayroon at mayroong pag-asa. Lahat nung nararanasan natin ngayon ng mga pader at tanikala na humaharang sa atin sa yungib kung saan tayo ngayon ay mawawala, malalampasan natin at hindi na lang panay-anino ang makikita natin, kundi yung totoong liwanag na. At darating yung time na ikaw mismo yung magiging liwanag para sa iba. Ayan. So, lagi nating tatandaan yon na mayroon tayong aral na binibigay sa iba. Once na nalagpasan natin ang lahat ng ito at tayo po ay nakalabas na dun sa yungib o sa kuweba, magsisilbi na tayong liwanag para sa iba. Tayo na rin yung gagabay sa kanila. Kagaya ngayon ang nangyayari sa atin. Marami siguro kayong kaklase na hindi naintindihan ng alegorya ng yungib. Pero dahil kayo ngayon ay naririto at medyo nakutuhan natin ng alegorya, maaari na kayong maging gabay nila. Nagtuwa ako dito kay Maria Cristina, dream big. Yes, walang masama. Ayan, kung mangangarap tayo. Sabi din niya, ayan, ask for God's guidance. Siyempre, totoo yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung naniniwala tayo na sa bawat pagkilos natin, di ba, hindi naman kailangan minamadali eh. One small step, ayan, malaking bagay ito. Hindi natin kailangang humakbang ng malaki at madaliin kasi baka mangyari, kakamadali natin, nabubunggulang ulit tayo sa mga pader ng yungib at hindi natin nakikita yung daan palabas sa yungib. Pagkatapos, hindi tayo nakakawala sa mga tanikala. Ayan. So, yan po ang alegorya o yan po yung sinasabi nating nilalaman ng ating alegorya ng yungib. So, ulitin natin ito po ay isinalin sa Filipino ni Wilita A. Enrijo at isinulat ni Plato na isang great philosopher, Athenian philosopher. Ang alegorya po ng yungib ay hindi lamang ito isang sanaysay na naglalaman lamang na kung ano yung nakikita sa yungib. Sa ganitong paraan po ginamit ni Plato para po maipaliwanag sa atin kung paanong ang ating mga struggles, ang ating mga problema, ang mga bagay na sa akala natin ay humahad lang sa atin o yung yungib na ating kinapapalooban, kaya pala natin itong mabuwag, kaya pala natin lumabas. Dahil
pag nakalabas na tayo, makikita na natin yung araw sa labas, masasabi nating there's more to life. May mundo at ma-achieve po nating lahat ito. Ayan, get out of your comfort zone. Ayan, laging may liwanag. Basta unti-unti po natin itong mararating. Ayan, at dahil kulang ang ating oras, hindi na po natin lubos na mapupuntahan pang pagtalakay sa kung ano ang sanaysay. Pero, ayan, bilang panimula, ang alegorya ng yungib ay isang halimbawa po ng isang sanaysay. Ulitin nga natin, sabay-sabay nga natin sabihin, sanaysay. Puso nga ulit kung nasabi mo yung salitang sanaysay, pa-comment nga po ulit tayo. Ang atin pong pinag-usapan ay isang halimbawa ng sanaysay. Ayan, pakisabi nga po, sanaysay, papuso, kung inasabi mo ang salitang sanaysay. Ayan, at para po mas maintindihan natin kung ano ang sanaysay, ayan, balikan nyo kami. Ayan, salamat. Napakadaming puso na naman. Nakakatuwa. Ayan, aasahan po namin kayo ni Tutor Donna na sasamahan niyo po kami sa susunod na pagkikita para pag-usapan natin kung ano ang sanaysay. Kung nais po ulit mapanood ang alegorya ng yungib, maaari nyo rin pong bisitahin ang official YouTube channel ng DepEd TV. At laging tatandaan dito sa Itulay, walang imposible dahil maitatawid at maitutulay natin ang lahat ng aralin sa Filipino at sa lahat ng asignatura dahil ang pagkatuto hindi lamang sa isip, tagos ito hanggang puso. Muli po, abangan ang mga susunod na aralin ngayong Wednesday, Miyerkules, para po sa Filipino at araw-araw dito sa Itulay. Paalam po hanggang sa muling pagkikita, Tutor Pam po. Maraming salamat.